And good morning po at welcome back sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, sa ating YouTube. At ngayong araw dito tayo ngayon sa Bicol. Yan, tayo naman, nakagayak na naman tayo. Balik na naman tayo sa dati. At ngayong araw pupuntahan namin sila Jojoy, sila Herlin. Sila yung una namin beneficiary pupuntahan ngayong araw. At yung kakatapos lang ng ulan. At ngayon undas pati. Kaya yun, kahit undas, mag-i-area tayo ngayon. Pupunta sa mga beneficiary kasi medyo matagal tayo hindi nakapunta sa kanila. Kaya yun, abangan nyo yung pagpunta namin kila Jojoy, kila Herlin. At yeah, punta tayo dun. Yan, kakagaling lang namin dito kila Herlin. Kila Herlin, kila Jojoy. At naipaabot naman yung dapat ipaabot. Nakakatuwa lang kasi ito na ulit yung unang bisita natin doon matapos yung pagpunta natin sa Isabela. Yan, panoorin nyo sa vlog ni Marcos at alam ko marami nag-aabang sa inyo sa kanila. Kila Jojoy at Herlin. At sila napakasaya talagang kausap, walang pagbabago. Ibang iba dun sa mga beneficiary natin na puro stress yung nangyayari. Samantalang kila Herlin, kila Jojoy, although may kaunting problema pero nadadala pa rin ng masayahin kasi yung dalawang bata. At yan, pabalik na kami. Nabot lang kami ng ulan. Siguro mababasa na kami sa daan kasi kailangan pa namin umabot sa pupunta pa kami ng sementeryo para mabisita din yung mga mahal namin sa buhay, sila lola, tsaka yung mga kapatid ko na yung mauna. Punta lang namin. Ayan. Naiwan ko yung jacket ko dito, nabasaan na sa motor. Basang basaan na, hindi ko na masusuot. Kaya punta lang kayo sa sa ilalim ng motor. Grabe, may mga sira pa ring bundok dito. Yung mga landslide pa nung bagyong Christine. Yan grabe. Dito inaabutan namin si Commander na nagdadrive ng kanyang ATV. Kaya sinamahan namin papunta sa beneficiary niya. So yan, nandito na kami ngayon sa isang beneficiary ni Commander. At yun nga, nakita nyo naman sa biyahe natin kasama si Commander gamit yung service niya na ATV kasi hindi siya pwede sa motor gawa ng malubak yung tinadaan namin. So matagtag. Kaya ito yung sinakyan niya, may gigito, hindi masyado matagtag. Saka ito yung kaya niyang i-drive. At papunta kami sa bahay nila. Nadaanan namin si Commander. Gamit-gamit yan, galing yata ng sentro may binili. Tapos yun, dumiretso na kami dito sa sa beneficiary niya. Lalakad kami dito kila Tatay Ben, kung maalala nyo. Si Tatay Ben, yung dating nakatira sa bahay na Nanay Isin. At siguro may papaabuti si Commander na tulong. So abangan nyo sa vlog ni Commander kung ano yung magiging kwento dito ni Tatay Ben. Kung ano yung munting sorpresa ni Commander kay Tatay Ben. Yan tayo dito, lalakad-lakad lang. Iwan ni Marcos yung helmet niya doon. Sabi ko kuhain niya yung helmet ko hindi pa pwedeng iwan kasi ako dito iniwan ko dito yung motor ko, nawala yung side mirror. Yung side mirror nakakabit pa yon pero nawala. Samantalang yung helmet pinatong lang doon, balak niyang iwan kaya sabi ko wag, gawa ng ayos na yung andito balon, sinimentuhan. Sabi po apo. Kukuha nila dito ang tubig na kung mga panghugas lang, so pwede dyan panghugas, hindi ko alam kung iniinom dyan. Ay bubblegum pa tayo. Yan, so far pahapon na, hindi ko alam kung aabot pa. Siguro abot pa naman, siguro pwede pa tayo pumunta sa sementeryo maya maya. Pagtapos dito siguro magsabi lang kila Mark na mauna na muna ako kasi
punta ako doon sa kapatid ko sa puntod nung kapatid kong kambal na yumao. Bisitahin ko rin, tapos kay Lola magtitirik din ng kandila kasi kagabi hindi na kami nakapunta doon gawa ng ano oras na kami dumating, halos alas 9 na ng gabi, mga pagod na rin kaya hindi na kami naglabas, pahinga na lang kami ng ayos. Tapos kaninang umaga naman dapat pupunta na ako doon, kaso yung motor ko gawa ng stock siya, ilang linggo kami nasa Isabela, walang nagagamit dito ng motor ko kaya na-stock, nagka-problema yung gasolina niya, yung mga parang latak nun is nagbarado sa karburador, kaya pinaayos ko pa kaninang maga, inabot ako ng tanghali doon kasi marami din nagpapaayos. Barado yung karburador niya pag yung inaano ko siya ng silinyador, yun hindi siya naano kasi barado nga yung gas, kaya pinaayos ko pa kanina, pinalinisan ko pa. So para okay naman bago na kami nagpunta dito. Sabi ko safe kasi hindi ko pwede ibiyahe na ganun yun, kailangan na ipaayos. Yan, lakad-lakad lang kami. Nandun na sila Marcos kasi kumanda kay Tatay Ben. Nag-vlog na ako dito kasi tayo maghahawak ng camera doon ni Alma. Hindi ko alam kung binaha dito, siguro binaha din dito kasi nakita ko rin yung mga puso mga taga rito. Dito hanggang baywang yung tubig sa may ano na ito, lalo ko dito sa bahay Tatay Ben na likod lang ng dagat. Hindi naman nakakatakot ng dagat dito kasi may mga nakaharang na puno, yung ganyan mga bakawan. Kaya kumbaga hindi mo kakatakutan yung alon kasi may sasangga sa alon. Ang pinaka-alon dito yung pagtaas lang ng tubig. Tataas ng tubig pero wala namang agos na ano. Hindi gaya nung nangyari sa Libo na parang ilog, malakas yung pagkaka-agos ng baha. Kumpara dito na hindi man siya yung naagos talaga, tumataas lang yung tubig, kaya hindi naman masyadong delikado. Parang naangat lang yung tubig niyan, gano'n, naangat lang. Hindi ganyan sa Albay na naagos talaga, kaya medyo safe dito. So ayan din si Commander. Yan, pansin nyo may mga bakas pa dito ng pagbaha dito sa Bicol, sa Kapalonga. Yung mga bakas pa kalsada. Hanggang ngayon hindi pa rin siya na hupa. Kakunti naman Gawa nandyan naman ay dagat na dyan. O yan. Yung mga damo patay na din. Hanggang doon sa unahan. Maglabas dyan is ano na tabing dagat na. At nandun sila Commander. Ni-interview. Yan, nandun sila Commander, nag-interview pa kay Tatay Ben. Tayo, naglayo muna tayo dito kasi hindi tayo pwedeng mag-ingay doon at nag-interview. Medyo mahina yung pandinig ni Tatay Ben, kaya nahihirapan si Commander, di sila masyadong kakaintindihan. Kaya yun, nagsisigawan na sila doon. Sinisigawan ni Commander, pero ano naman tayo, understood naman yun kasi si Tatay Ben po may problema sa pandinig, hindi ganun kalakas yung pandinig niya, kaya kailangan ng kausap niya is pasigaw talaga, hindi aari yung normal. Pag normal mo na siya kakausapin, hindi niya naririnig, kaya kailangan ganun. Kaya kung mapansin nyo, pag nag-interview kami ni Mark sa kanya is pasigaw, pati si Alma ganun din. Tayo naman dito lang sa ano, naggara-gara tayo sa gilid kung anong makikita natin dito. Yan, may mga ano dito ng ano, pinag-aalimanguhan. Yan dito kayo madalas nag-aalimango sa ganyan. Yan, sa ganyan. Yung makalat na ganyan, yung makalat na ganyan, tas may tubig, is may mga alimango dyan. Yan, may butas doon ng alimango. Kaya malamang mayroon dyan sa parting yan. Pag nag-high tide, lalagyan mo lang yan ng crab trap, yung bubo kung tawagin sa amin, or panggal. Lalagyan mo lang yan dyan, tapos iwanan mo lang siya magdamag. Kina sunod na low tide, balikan mo, may mga laman na yun, yung alimango, mga kasag. Yan. Saka ito, sa mga hindi nakakaalam, ganito yung mga sasa. Yan po yung ginagawang pawid, yung bubong na pawid. Alam ko maraming probinsya na walang bubong na pawid. Katulad sa Isabela, wala kami nakita doon na may bubong na pawid.
Kahit isang kubo doon, wala kami nakita na pawid ang ginagamit. Kasi wala sa kanilang ganito. Yan, mga sasa. Ganito. Ito po yung hibla nito, yan yung ginagawang pawid yan. Sa Isabela wala akong makita ganyan kasi ito po nabubuhay lang sa tubig alat, yung tanim na ganyan. Nabubuhay lang yan sa alat. Kaya sa Isabela medyo malayo naman sa dagat, kaya hindi nabubuhayan ng ganyan. Ang gamit nila doon puro yero, tsaka yung sinauna ginagamit dayami na tinatali yung dayami, tapos siyang pinambububong. Dito naman madalas ganito na. Kahit dingding dito ganyan dati sinauna. Kami naranasan namin ganyan dingding namin. Pag sasapin-sapin mo lang siya, tapos iipitin mo lang ng kawayan. Katulad ng dingding ni Tatay Ben doon, papakita ko sa inyo mamaya. Ganon yung dingding namin dati. Yung pawid na inipit-ipit. Yun, iniipit lang siya ng kawayan para sa ganon medyo matiwi. Tapos papakuan lang na medyo maliit pa ako, tapos kikiluin na yung dulo para nakaipit na siya sa dalawang kawayan, na yung kawayan na inano siya, binaak na yung kawayan para mapaglapat mo siya, para maipit mo yung ganyang sasa kung tawagin. Sa amin sasayan kung tawagin. At masarap din yung suka niyan, yung bunga niyan ginagawang suka. Dito masarap yun dito. Medyo may amoy lang, hindi ganoon kaganda yung amoy, pero napakasarap po niyan, yung suka na sasa. Dito gustong gusto yan, lalo bababara mo ng mga sili, paminta, bawang, takababad siya sa ganun. Napakasarap po niya sa usawan, gustong gusto ng mga taga rito yan. Sukang sasa. Medyo may amoy lang siya, pero sobrang sarap din sa usawan. Pag mga chicharon lang, mga kung ano-ano pwedeng pagkain. Papakita ko sa inyo yung dingding ni Tatay Ben, na ganun yung dingding namin doon sa dati namin bahay, tapos bubong namin is pawid. Yan, ganyan yung sinasabi kong pawid na inipit ng kawayan, yung dingding namin dati. Yan, palabas na kami ngayon. Tapos na mag-interview si Commander. Bukas papadala na yung ano dito. Bukas yata may sorpresa si Commander dito. Yan, abangan nyo na lang sa vlog ni Commander kung ano yun. Abangan nyo na lang sa vlog ni Commander at kung ano yung mga nandito. So balik na kami, medyo maaga pa naman, siguro abot pa naman tayo kung bibisita sa sementeryo. Siguro bibisita muna ako dun, magtitirka ako ng kandila para kila Lola. Doon ako siguro magdiretso pagtapos namin dito habang may liwanag pa, para makapagano din ng kandila. Yan. Pilay-pilay niya si Tatay Ben, oh. May problema na rin yata sa paa, tsaka yung bukol niya sa ulo. Katulad pa yun nung kay Tatay Carlito dati. Malayo lang talaga yung bahay ni Tatay dito. Napakalayo din sa sentro, pero napaka sipag ng tatay.